Isinita ng mambabatas ang rekomendasyon ng National Irrigation Administration o NIA na magdagdag ng alokasyon para suportahan ang sektor ng agrikultura. Giit niya, kailangan munang harapin ng ahensya ang mga problema. Alamin natin ang detalye kay Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, sa pagdinig nga ng Murang Pagkain Super Committee, isa sa mga mahalagang tinalakay ng komite ay ang House Resolution 254 na layong tugunan ng iba't ibang issue ng food security. Kaisa si Bulacan 4th District Representative Linabel Villarica sa adhikain ni House Speaker Martin Romualdez na mailapit sa mga Pilipino lalo na sa vulnerable sectors ang mura at abot-kayang bilihin. Sa House Resolution 254, pinahihintulutan ng Committees on Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food at Social Services na magsagawa ng joint inquiry na siyang mag-iimbestiga sa mga gagawin ng mga ahensya ng gobyerno para tuluyang matugunan ang issue sa food security. Every Filipino has the basic right to affordable and adequate food. And murang pagkain is really our duty to bring the food prices down for every Filipino to be able to afford every meal or every day. Inaprubahan ng komite ang nasabing resolusyon para isulong ang food at nutrition security ng bansa. Tinalakay din ang pondo ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tumaas ng 10% ang budget para sa susunod na taon. Because of the P20 rice program, we requested an additional 18 billion na may ilagay sa NSA para lumaki ang pagbili ng palay natin sa mga ating mga farmers, no? Of course, with hopefully the amendment of the RTL na pwede kami, as recommended by the Quinto, na pwede kami magbenta gili at benta. Ayon pa sa kalihim, positibo sila na sa pamamagitan ng planong ito, mabibili na nila ang 20 to 30% ng lokal na produksyon ng magsasaka sa tamang halaga. Samantala, dismayado si APEC Party List Representative Sergio Dagoo kaugnay sa irrigation projects ng National Irrigation Administration o NIA na hindi naman nagagamit ng mga magsasaka. This is about government's money, taxes of the people is spent, allocated to irrigation projects na hindi naman napakinabangan ng mga magsasaka at yet reported to be completed. As a result, mayroon tayong misleading na report, ilan ba talagang hectares yung irrigated doon sa mga farmlands natin. Giit ni NIA Administrator Eduardo Guillen, sinusolusyonan na nila ang isyong ito. Yung mga concern po ni Congressman Dagoo ay ina-address po natin. In fact, yung Tagnyog CIS is already completed and lahat po yung area nun is already operational. Pero tama po siya. In fact, sa ating aktual na pag-validate sa lugar, ang operational under my watch na po is 636.67 hectares. Buwelta naman ng mambabatas na malaking kwestiyon ang paglalagay ng mga irigasyon sa mga lugar na wala namang tubig. We will increase budget allocation for irrigation infrastructure. Narinig na natin, sinusurvey pa nila saan yung mga groundwater. Bakit nirecommend ng mga tao ninyo doon na magkaroon ng irrigation project yung mga area na wala naman palang groundwater? That's my concern. Nilagyan ninyo yung mga lugar na yon, sinabihan na kayo ng mga farmers doon na, Sir, bakit nyo lagyan? Wala namang tubig dito. Dagdag pa ng mambabatas, hindi sapat na dahilan ang pagiging bagong administrator ni Guillen sa paulit-ulit na hindi pagtupad ng kanilang mga pinangako. Princess, isa pa sa mga hiniling ni Representative Dagoo na sana gamitin ng NIA sa tama ang kanilang pondo para magkaroon ng maganda at maayos na irigasyon ang mga magsasaka. At yan lamang muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.